Mapagkumbaba pero malaman ang huling pahayag ni Coach Yeng Guiao matapos nilang kuhanin ang pwesto sa semifinals ng kasalukuyang ginaganap na PBA Philippine Cup. Sa kanyang pahayag, sinabi nito na gate crosser lang umano sila sa isang kasiyahan kung saan kasama ang TNT, SMB at Barangay Ginebra. Matapos namang mabigo ang grupo ni Coach Chito Victorero na makopo ang upuan sa semifinals, bunga ng pagkatalong nalasap sa mga kamay na naghahangad ng Grand Slam na TNT, kaagad itong binalasa ni Snow Badua. Sa pahayag ni Snow, binatikos nito ang trade na naganap kung saan sangkot si Calvin Abueva. Bukod dyan, hindi rin umano marunong bumalasa ng lakas at kahinaan ng player si Coach Chito Victorero at si Coach Tim Cone. Inaming may makakaharap na ang Gilas Pilipinas dito sa Maynila bilang despedida umano sa fans ng Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kinuha ng Rain or Shine ay ikalawang panalo sa quarterfinals gamit lamang ang kanilang lakas at determinasyon na makausad sa susunod na round ng PBA Philippine Cup. Sa kanyang pahayag sa media matapos ang bakbakan, mapagkumbabang inamin ni Coach Yeng na baliwala ang kanyang grupo kumpara sa naglalakihan at bigating koponan na nakaakyat sa semis. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Ruben Terrado sa Spin. I am really proud of these guys because now TNT is there, San Miguel is there, Ginebra is there, and then Rain or Shine is there. Sino ba kami, di ba? Parang gate crosser lang kami dito. Ang daming mas malaking mga kumpanya, mas maraming resources. Pero kami nakarating dito. Pinabili lang kami ng suka, nakarating kami dito. Pintura kasama na. So gate crosser kami. Nagpa-party sila, pinapasok nila kami sa gate. Eh di magpa-party na rin kami, di ba? Ganun lang yun. So napansin nyo ba yung huli niyang sinabi? Sabi niya magpapartner rin daw sila dahil andito na sila. Malaman nyo na, ibig sabihin kasi noon, gagawin din nila ang ginagawang pananalasa ng ibang kupunan na sobrang lakas ang TNT, Ginebra at SMB. Sasayawan nila ang tugtog na dala-dala ng tatlong kupunan na katulad nila, umakyat din sa semifinals ng butatay ng kanika nilang kalaban dito sa quarterfinals. Ako naniniwala ako na may kayang ibigay si Coach Yeng at ang kanyang grupo dito sa semis. Kakalabanin nila ang TNT ni Coach Chot Reyes na naghahangad ng Grand Slam. Alam natin, matindi ang determination na dala-dala ng grupong yan patungo sa semis. Gagawin din nila ang lahat para makausad sa finals. Pero sa ipinakitang bangis ng mga bata ni Coach Yeng kagabi, tingin natin, mahirapan dito ang TNT tropang 5G. Kung babasahin mo ang kanyang pahayag sa media matapos ang bakbakan, hindi naman siya nangakong mananalo versus TNT. Pero andun po yung tapang eh. Sabi niya, lalabanan namin sila. Dala-dala din nila yung mentality na ibigay ang lahat sa bakbakan. Gawin ang lahat ng makakaya. Ibuhos ang kayang gawin. Ilaro lang ang kanilang laro, di ba? Sundan ang sistema na ginagamit nila at ang pinakahuli, ibuhos ang 100% na tiyaga. Para sa akin, ito yung mentality na walang sisihan ano man ang maging resulta. Pero syempre, andun yung goal na manalo versus TNT. Kaya tingin natin, magiging mainit ang bakbakan ng dalawa sa semis. Kaya ano pang masasabi natin? May the best team win. Walang dudang masaya at maginhawa ang pakiramdam ni Coach Yeng matapos nilang patauban ang grupo ni Coach Jong Wichico sa quarterfinals. Kabaligtaran sa nararamdaman ng grupo ni Coach Chito Victorero na kaagad binalasa ng karamihang observers bunga ng pagkatalo. At isa sa mga observers ay walang iba kung hindi si Snow Badua. Narito ang kanyang katanungan kay Coach Chito. Tutukan natin ang mga sinabi ni Snow Badua sa kanyang official Facebook page. Akala ko okay na pero hindi talaga lalayo Magnolia sa coach nila. Saka di ko mawari bakit kung kailan may winning run saka ka nag-trade. Sorry Coach Chito pero binigo mo na naman ang Magnolia fans. Gugulpihin na naman ang mga Ginebra fans sa mga yan. Walang ibang dapat sisihin sa nangyari kundi ikaw. Twice to beat? Nga. Ito napansin ko sa'yo. Hindi ka marunong magbalasa at hindi mo alam ang strength and weaknesses ng players mo. Wala namang kangkong ang tinola. Bakit paborito mo? Medyo masakit yung nangyari talaga sa Magnolia. Isipin nyo ha, twice to beat sila pero bagsak sila sa grupo ni Coach Chot Reyes na TNT tropang 5G na kasalukuyan naghahabol ng Grand Slam. Grabe po yung nangyari talaga sa grupo ni Coach Chito. Ito yung rason kasi bakit sila tinatawag na intro boys lang eh. Magaling sa una tapos sa dulo bagsak din. At lahat ng sisi, si Coach Chito ang sumasalupo niyan. Siya talaga nagiging target. Which is normal dahil siya yung nagtitimon sa koponan. Sa pahayag naman ni Snow Badua, natumbok yung isa sa mga critical na nangyari sa team eh. Yung trade na naganap kung saan sangkot si Calvin Abueva.
Nung kasi nawala pang trade, okay ang takbo ng team. Diretso panalo nila, di ba? Pero nung matapos ang trade, nawindang ng kanyang grupo. Suma total, natatalo na sila. Nung elimination, isang beses lang sila nanalo matapos ang trade. Versus TNT pa po yun, ha? Sa 5 laban na natapos nila ng Magnolia, natalo sila ng 3 beses. 2 lang ang naipanalo nila. At eto na nga, bagsak sila sa TNT dito sa quarterfinals. Masakit yun, hindi lang kay Coach Chito, kundi maging sa kanyang mga player. Hindi natin alam kung nawindang ang system na ginagamit niya matapos ng trade. Wala tayo sa position para kumpirmahin yon or itanong kung ano yung nangyari, di ba? Pero isa nakita natin doon, nahihirapan ng Magnolia sa mga crucial na bakbakan katulad nito, yung quarterfinals. Parang hindi sapat ang twice to beat para makausad sila sa susunod na round ng competition. Sa isang side, gano'n naman talaga yung laban. May nananalo at may natatalo, di ba? Ang problema kasi nakikita ng ibang observers na paulit-ulit lang ang sitwasyon ng Magnolia. Dahilan para tawagin nila itong intro boys. Kung kaagad na binalasa si Coach Chito Victolero ng kanyang kritiko, bunga ng pagkatalo sa TNT sa quarterfinals, pinangalanan naman ni Coach Tim ang kupunan na kakaharapin ang Gilas Pilipinas dito sa Maynila bago tumulak sa Jeddah, Saudi Arabia para sa Asia Cup. Ibinunyag din niya ang kupunan na hindi pumayag para sa isang bakbakan. Tanong, sino ang makakaharap nila at sino ang hindi tumugon sa kanilang alok na bakbakan? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Tirado sa Spain. Sinubukan namin mag-imbita ng ilang mga kupunan na pumunta rito para makalabang kami. Sa simula, ang Guam talaga yung pupunta. Pero may nangyari at nalaman namin na sa Jeddah lang pala sila pwedeng makipagkita. Hindi namin sila kayang dalahin dito. Ang plano sana, pumunta sila rito muna tapos saka pumunta ng Jeddah. Pero hindi nila nagawa. Kaya inilipat namin ang atensyon namin sa isang club team at ngayon mukhang ang Macau Bears ang makakalaban namin. So sana pala grupo ni Jericho Cruz ang makakalaban ng Gilas Pilipinas dito sa Maynila bago tumulak sa Asia Cup. Pero nagkaroon ng aberya. Anyway mga playoffs, gaganapin naman ang bakbakan sa Smart Araneta Coliseum. Magsisilbi raw itong send-off o despedida ng grupo para sa fans. Obviously wala tayong knowledge sa kasalukuyang estado ng Macau Bears. Pero dahil silang pinili ng pamunuan ng SBP at Gilas, paniwala tayo na malaki magagawa ng grupong ito para hasain pa ang anumang kakayahan na hindi pa naisa sa ayos ng players ng Gilas Pilipinas. Sa ngayon, base sa inilabas na pahayag dati ng PBA, posibleng matapos ang finals hanggang July 27. So posibleng maganap ang bakbakan sa 28 or 29 ng July sa Araneta Coliseum. So good luck and sana makuha nila ang 100% na kondisyon para once na harapin na nila ang mga kupunan sa Asia Cup na kinabibilangan ng Iran, New Zealand at Chinese Taipei, nakahanda na talaga sila dyan. So guys, maraming salamat.